Praise God. So, mapagpalang araw po sa ating lahat. At masasabi ko na napakabuti ng Diyos sa bawat buhay ng mga tao na narito, no? And you na nakikinig sa oras na ito, I tell you na ikaw ay isang pinili ng Diyos. The reason why na narito ka sa lugar na ito, because God has the plans for you. Ang plano ng Diyos ay higit sa mga plano natin. So ngayon po mga minamahal, sa muli po, magandang umaga sa ating lahat. So sa umagang ito po, gusto ko din mag-share sa inyo tungkol po sa magandang balita ng Panginoong Kristo. Kung ano lang po yung ililid ng Panginoon sa akin, yun lang po yung sasabihin ko sa umagang ito. At wala na po akong idaragdag. At isa pa po yung sinasabi namin palagi sa inyo na hindi po kami humingi ng kapalit. Hindi po kami namimigay ng sobrino sa mga nakikinig ko dyan, ng mga kababayan dito sa Tiki. Wala po itong bayad. Kung sino man yung namimigay ng sobrino ngayon, hindi po namin kasama yan. Hindi po kasali sa grupong ito. Kasi salvation is free. So ngayon po, naway po maintindihan ninyo na binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan na walang bayad, tayo ay magbahagi ng kanyang mga salita. So, hindi ko po kinakahiya ang mensahe ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, meron pong Biblia dito, pero Ilonggo po ito, no? Hindi kayo lang, basahin ko lang po. Sabi niya dito, sa may Romans chapter 1 verse 16. Dito po natin mababasa ang kahalagaan ng mga salita ng Panginoon. Sabi niya dito, okay, sa iligay nun, ang akong pagsalig sa mayong balita, bugos gidini, amo ang gahom sa Diyos sa pagluwas, sa tanan nga nagatuo, now na ang mga Hudyo, kagdason ang mga intel. So that is why, sinabi po ito ni Apostol Pablo na hindi niya kinakahiya ang salita ng Panginoon. Hindi din siya natatakot kay bahagi ang katotohanan. Because it is the power of God. It is the power of salvation. First to the Jews and then to the Greek. Especially sa ating mga hintil na nagiging espirituhanon na mga anak ng Diyos. So, kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi natin maunawaan ang katotohanan. Remember this. John 8 verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Yan pong sabi ng Panginoon Kristo, na makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sabi ng Panginoon, sa mga ganito gusto mo din, na kung saan ikaw ay makikinig. Mayroong hangarin, may mga plano si Lord sa buhay mo na hindi mo pa naunawaan. Kaya ngayon, iniisip mo minsan, sinasabi mo sa sarili mo, okay ka na kasi mayaman ka na. Mayroon kang negosyo, may puhunan, may hanap buhay ka, may pira ka na. Naroon na sa iyong lahat. Minsan, iniisip ng tao, okay na. Kasi mayroon akong abroad, nakapagtapos yung mga anak ko, mayroon akong trabaho, minsan iniisip natin yan. At may ilan din kaya na nagsasabi na kahit wala na akong Panginoon o pilihan sa akin. Kasi mayroon na, maganda naman ang katawan ko, may kalusugan ako, mabili ko naman lahat ng gusto ko. Tandaan po natin mga minamahal, kahit hindi mo yung sinasabi sa iyong mga labi, kung hindi mo pinapahalagahan ang tungkol sa salita ng Diyos at ang sa katotohanan, magiging walang silbi ang lahat ng yan. Magiging walang pakipakinabang ang lahat ng mga bagay kahit na naangkin mo na once na si Jesus Christ ay hindi pa nabuhay sa iyong puso. Dapat pagsikapin natin mga minamahal na mayroon tayong Hesus Kristo sa ating puso. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So ang lahat na mananampalataya
sa Panginoong Kristo ay hindi na siya patulan ng kamatayan. Ang kamatayan na pinapoint ko pa dito, according to Romans chapter 6 verse 23, na sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So unang kamatayan po, ang iyong physical na katawan ay mamamatay, mapupunta ka sa libingan, and then kakainin ka ng uod, unti-unting mawawala at malilimutan ka ng mga mahal mo sa buhay, pati mga kaibigan mo. Yan ang kaparusahan kung bakit may kamatayan dahil sa kasalanan. And then the second death ay ang mapunta ka sa kapahamakan na sinabi ng Revelation chapter 21 verse 8. Ang mga magnanakaw, ang mga mamamatay tao, ang mga mangkukulam, according to the Bible po yan, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at ang mga makikiapid, lahat po ng mga sinungaling, mga kriminal, sabi ng Biblia, ay ibubulig doon sa dagat-dagat po sa impyerno. Sinabi ng Biblia, pero hindi lang siya nagtatapos. Huwag mong sabihin, wala ka ng pag-asa dahil makasalanan ka. Pagkos alam natin na Jesus Christ, He came to this world to forgive your sin. By His stripes, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat na siya pinako sa cross ng Kalbaryo, na ikaw ay hindi lang mapahamak sa impyerno. Kasi doon sa impyerno, hindi namamatay ang mga apoy, hindi namamatay ang mga uod, at walang katapusan ang kaparusahan doon sa impyerno. Hindi naman sinasabi ng Panginoon dahil buhay ka pa, makasalanan ka, punta ka sa impyerno, hindi. Because He gave you chance to repent. Binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon kung ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. The reason why ang punta ng Panginoon dito para sa makasalanan. Hindi siya pumunta para sa mga pari, sa mga pastor, sa mga ministro, hindi lang dyan, hindi sa matutuwid ng mga tao, kundi para sa makasalanan. He came to this world and called to the sinners people and to repentance. Hindi niya tinawag ang mga matuwid na tao, kasi kung matuwid ang hanap ng Panginoon, wala matuwid kahit isa. That is why He came to this world to seek and seek the lost. Siya po ay pumarito para hanapin ang mga walang pananampalataya sa Kanya. Kung sino pa yung mga drug pusher, yung mga drug addict, minsan magugulat kayo, yan pang pinabago ng Diyos. Kung sino pa ang mga kriminal, binabago pa ng Diyos. Huwag natin husgahan ang mga tao, kasi yan ang punta ng Panginoon dito. Yan ang pinuntahan ni Kristo dito sa lupa para ligtas ka ngayon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at tatanggapin ka ng Diyos dun sa langit. Hindi mo na kailangan mag-offer ng 1 million sa simbahan para maligtas. Hindi mo kailangan na hindi ka makasasala sa buong buhay mo dito sa lupa para maligtas. Kasi walang perfectong tao, hindi mo magagawa. Ni kailanman, hindi mo magagawa. Kahit sinong mabuting tao ka pa na nagsasabi, mabuting kaloob-looban. Tandaan, sabi ng Biblia, Romans chapter 3, verse 10. There is no righteous, no not one, even one. Walang matuwid na tao, kahit isa. Ngayon, isa kang tao na kung saan you are created by the image of God. Why? Na binibigyan mo ng damage sa katawan mo. Binibigyan mo ng kuris-kuris at sa mga masasamang mga tanawin sa iyong katawan. Na your body is a temple of the Holy Spirit, according to Romans chapter 6, verse 19 and 20. Na hindi natin, di pala ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu. That is why, kung sino man ang dapat balikan ni Kristo, yan po mga tao nag-offer ng kanilang katawan sa Isus. Hindi po ang simbahan, hindi po ang building na ito na kung saan doon nagtitipon ng mga tao. Ang babalikan ng Diyos kung sino ang mga taong tapat na mananampalataya sa Kanya. Hindi po ni Jesus babalikan ang mga building na yan, kasi wawasakin ng Diyos ang lahat ng bagay. Matthew chapter 24 verse 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas, sabi ng Panginoon. Ngayon, may tira ka. Hindi ko alam kung ilan ang kwarta mo.
Malamang, mayroon kang pira, higit 1,000, higit sa 100, higit sa 10,000. Ang pira na yan na hawak mo ngayon, mauubos yan. Ngunit, ang masalita ng Diyos ay walang katapusan. So sa umagang ito mga minamahal, sana po maunawaan natin ng lubos kung gaano tayo inibig ng Diyos. Inibig ka ng Diyos hindi dahil mabuti ka. Inibig ka ng Diyos hindi dahil mabuti kang tao. Inibig ka ng Diyos dahil mabuti siya sa buhay mo. Amen? Mabuti pong Panginoon sa atin. That is why mga minamahal, pagod ka na ba sa buhay mo ngayon? Na tila bang sa kasalukuyang ito na sinasabi mo, tilang wala ka ng pag-asa, walang nagmamahal sa iyo, walang pumapansin sa iyo, pasura ka sa harapan ng mga tao, niriligid ka, tinatakwil ka ng sanlibutan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, come to Jesus because He is waiting for you to come Him. Sabi ng Panginoon in Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan, at kayo ay makapagpahinga sa akin. Sabi ng Panginoon, I'm not saying that because I am righteous. I'm not saying that because I am holy. I am strong. No. Nipil po natin ipagpayabang yan. Kundi sinasabi natin dahil ang Diyos na aming sinasamba na si Yahweh, Yeshua Mashiach, the God of Israel, and the God of this country, the Philippines, He is Yeshua, only Jesus Christ. He is the Savior of the world. Siya po ang ating kaligtasan, hindi kung sinong pangalan na tinatawag ng tao, na kung saan hindi kilala ng Diyos, mga walang hininga, may mata hindi makakakita, may mga tainga hindi makakarinig. Ngunit sinasabi namin sa inyo, we offer you Jesus Christ, na ang salvation ay sa pamamagitan ni Iso Kristo na binabahagi namin. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan. Na kung bakit sinasabi namin sa inyo to, dahil isa din kami hindi mananampalataya dati sa Panginoon. Dati na kung saan isang basura, walang silbi sa lipunan, walang pintang mga gawain, na kung saan kahit ang pinakamabuti na ginagawa natin, hindi makakapantay sa kabanalan ng Diyos. So ngayon mag-isip-isip ka dahil ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hangganan. Ngunit ang kanyang parusa ay kamatayan doon sa impyerno. So ngayon po mga minamahal, kung bakit sinusunod natin ang Diyos, dahil mayroon tayong takot sa Kanya. Hindi pa tayo sumusunod dahil mayroon tayong sahod. Wala pang sahod ang aming ginagawa. Hindi pa kami pumunta dito para kilalanin ang reliyon. Even your reliyon can save you. Only your relationship to Jesus Christ. Ultimate relation. Na kung saan hindi ka kayang iligtas ng sarili mo. Kung kaya ng tao iligtas ang kanyang sarili, sana hindi na siya mamamatay hanggang kailan. Kasi kung tatanungin mo ang lahat ng mga tao, gusto niya mabuhay magpakailanman. Kung bakit kumakain, umiinom ang tao kasi ayaw niya mamatay. Kung gusto mo mamatay, pwede kang hindi kumain. Pwede kang magpagutom, pwede kang magpasagasa sa sasakyan. Yan yung gawain ng mga taong nagbibigti na walang pag-asa. That is why, dahil ayaw mo mamatay, kumakain ka, nagtitinda ka, bumibili ka, kasi gusto mo mabuhay. Gusto mo makaahon sa hirap. That is why, masasabi natin, may halaga ang buhay natin sa atin. Amen? Kung walang halaga ang buhay mo, hindi ka na maliligo. Pinabayaan mo na para kang baliw na nagsisipa ng lata sa daan. Ngunit, ngayon sa kasalukuyang ito, na naway maunawaan ninyo ang katotohanan na sinasabi namin sa inyo, na kung saan ang taimtim na panalangin at ating relasyon sa Diyos na malalim ang siyang patungo sa tunay na kaligtasan. Yan ang tunay na daan na hindi nagbabago, kundi si Iso Kristo lamang naming pinapangaral sa inyo. Simula pa man sa una, hindi na kami nagpapabayad ng aming mga pagpangaral kasi naintindihan namin ang kahalagaan ng kaligtasan. Anin mo ang tira kung wala kang relasyon sa Diyos, mapipirno ka. Kaya nga, sinasabi namin yan na kahit sino kinikilala ka sa mundong ito, sinong pinakasikat ka na TikToker,
mga nagla-like sa Facebook, sa YouTube, maraming mga membro kumikilala sa iyo, kahit sino artista ka pa. Kung wala kang relasyon sa Diyos, walang kabuluhan ng lahat. Walang saysay ang buhay. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, there is we that seemeth right unto a man, but the end is foolish, na makapatungo sa kamatayan kasi sinusunod ng Diyos ang kanyang prinsipyo. Iniibig ng Diyos ang salapi. Iniibig niya ang kasinungalingan. Ayaw niyang bitawan at hindi niya gustong katotohanan. Kung bakit maraming naligaw ng landas at sila ay patungo sa impyerno. Na kung bakit maraming nagpapatayan dito sa mundo. Maraming mga panguldap at mga krimen na nangyayari. Walang tigil na mga kasamahan. Dahil dito naninirahan si Satanas. Ikaw, gusto mo ba hanggang kailan dito ka? Gusto mo ba? Kasi walang assurance dito. Tingnan mo ang ninyo ngayon na may nagsasabi din na hanggang July, may nagsasabi na mas malawig pa, mas matagal-tagal pa. Tingnan nyo ang nangyayaring mga lindol ngayon sa mga balita. Tumingin-tingin din tayo sa mga balita. Tingnan natin. That is the sign because Jesus Christ is very coming soon. Malapit lang bumalik ang Panginoong Kristo at sa kanyang pagbabalik, naway matatnan kanyang naglilingkod sa kanya. Matatnan ka ng Diyos na nagsisi ng iyong kasalanan. So that is why mga minamahal, hindi namin ito ipapangaral sa inyo kung hindi namin naranasan ang magsisi. Hindi kami mangaral sa inyo kung hindi kami lumuha. Lumuha ang aming mga mata, kami tumira pa, nanalangin, taimtim na panalangin para sa kaligtasan ng mga tao na kung saan yung mga tao sa buong mundo na makakarinig ng salita ng Diyos. Anin mo, mukha mong gwapo, maganda kung wala kang Kristo sa buhay mo. Kaya ako, hindi ko kinakaya ang salita ng Diyos. Hindi naman ako yung pinaka-perfectong tao, hindi. Kundi, hindi ko kinakaya ang salita ng Diyos kasi iniibig natin ang Diyos. John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Sabi ng Panginoon. Sabi niya in 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17, basahin mo kung meron kang bibiyang dala ngayon. Sabi niya dyan, huwag niyong ibigin ang salibutan. Kasi ang pag-ibig sa salibutan at sa mga salapi at sa mga bagay na ito ay patungo sa kapamakan at wala sa nagaling sa Ama. Hindi nanggaling sa Ama ang pagpayabang, ang lahat ng mga bagay. Pagnanasa ng mga mata, pagnanasa ng laman, ang kayabangan hindi galing sa Diyos. That is why, ngayon, may oras ka pa. Realize this. Unawain mo mabuti. Before it's late, come to Jesus Christ. Kahit sinasabi mo, mayroon kang kasalanan kahapon, nagmumura ka kahapon, sinasabi mo, hindi ka banda ngayon. Umanda ka at lumapit kay Jesus Christ. Prepare yourself. Because we don't know si Jesus Christ ay darating na sa pagtunog ng trompita. So isang paalala at panawagan sa lahat na si Kristo ay malapit ng dumating para kukunin ang mga taong naghihintay sa Kanya. Hindi niya po kukunin yung mga taong nagpapayabang na kung saan nagsasabing religyoso pero wala namang tunay na Kristo sa puso. So kasi sa panahon ngayon, marami nang lumalabas ng mga bulaang, mga propita at kung ano-ano pa na mga pinapangaral. Pero sa amin, wala nang iba. Si Kristo lang. Wala nang iba. Kundi si Jesus is the Lion of Judah. Siya dapat ang maparangalan, hindi ang tao. Kaya ngayon, maraming mga tinitingnan ng tao. Kapag mababa ang tingin niya sa iyo, hindi ka makapasa. Kapag mababa ang tingin niya sa iyo, hindi ka papansinin ng tao. Ngayon, kami, si Kristo lamang ang pinakamataas. Siya ang aming pinagmayabang sa oras na ito. Wala kami kung wala si Kristo. Kahit hindi man pansinin ng mga tao, kung si Kristo ang aming pinapangaral. Si Kristo na ang magpapatubo ng mga binhi na aming tinatanim. Kasi wala kaming karapatan na pilitin ang mga tao lumapit sa Diyos. Kasi Diyos lamang ang makapagbabago sa tao. Na sinasabi ko sa inyo kanina na dati wala akong relasyon sa Diyos. Dati sa akong nagmumura, lasinggiro, smoker din ako. Maraming kasalanan na aking ginagawa. Hindi ako nakikinig sa salita ng Diyos. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, ngayon, si Kristo is my firm foundation. Praise God. Siya po ang ating kalakasan. So ngayon, kapag wala kang tunay na relasyon kay Kristo,
masasabi ko delikadong buhay mo. Kaya pagsikapin natin na ihalay natin ang buhay. Walang bayad na kaligtasan. Ngayon po, ino-offer ng Diyos sa inyo. Kung bakit sinasabi namin sa inyo yan, kami din po, marunong din kami sa pagtitinda, negosyante din kami, at marunong kami mag-stock. Kung mag-stock ako sa tao, gusto ko bibili. Hindi yan naalis na hindi bibili. Ganyan ang karunungan. How much more sa Panginoon? How much more sa ating Panginoon? Sinisilstock natin. Hindi naman namin binibinta ang kanyang mga salita. Because hindi natin kinakalakal si Kristo sa mga tao. Wala po itong bayad mga minamahal. Kundi ang gusto lang ng Diyos na maparangalan siya sa ating buhay sa oras ito. Mga kapatid at mga minamahal sa bayan ng Antique, mapalad kayo kasi mayroong nagsasalita ng salita ng Diyos sa inyo. Mapalad tayo. Ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mas maganda pa dito kung lahat tayo nagsisigawan sa salita ng Diyos. Hindi yung nagiinuman sa daan, hindi yung nagsisigawan ng away. Hindi ganun. Kung lahat ng tao nagmamahalan, lahat ng tao nagsisigawan sa salita ng Diyos, mapayapa ang ating mundo at makulay. Ngunit pinipili ng taong maglihim. Maglihim sa kanyang asawa, magtatago ng kasalanan. At ay ilang araw, doon mo na maririnig sa rapitol ko. Kasi kasalanan ang kanyang ginagawa. Kasi walang kasalanan na hindi i-expose ng Panginoon. So sinasabi ko, bago ka expose ng Panginoon ngayon, magsisi ka. Kasi expose ka na ng Diyos kung hindi ka magsisi. Kung meron kang tinatago, ngayon, pagsikapin mo, humingi ng tawad sa Diyos. Sinasabi ko namin sa inyo yan. Kasi mahal namin kayo. Hindi kami magsasabi na walang pag-ibig. Kung ako, nagsasalita tulad sa isang tatay na meron anak na kung saan, kung sinasabi ko, halimbawa, na yung anak ko nagnakaw, tuturuan ko ng leksyon. Hindi ko sasabihin na okay lang yan na kasi mahal kita. Ganyan ang Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos para uminto sa kasamahan. Tinuturuan tayo ng Diyos na umibig sa kanyang mga salita. Tulad ng isang tatay at nanay, hindi niya gusto na hindi makapagtapos sa pag-aaral ng kanyang anak. Gusto niya, huwag mo na mag-boyfriend, huwag mo na mag-girlfriend, iwasan muna ang mga barkada para makapagtapos ka. Ngunit ang mga anak na suwain ay tuluyan silang nakakasala at sila ay nagsisisuli at lumapit sa kanilang mga magulang. Ganon din ang Diyos na kung saan, kung may mga bagyo, may mga lindol, na ngayon ulit-ulit ka sa pagkakasala, dumaan ang pinakamalakas na lindol at bagyo, may mga kidlat pa, baka dyan ka lang magsisi. So ngayon pa lang, bago pa papaluin ng Diyos ang isang katulad ng mga makasalanang tao na hindi mapagsisi, lumapit na sa Diyos. Kasi ang hangad po namin mga minamahal, pag-ibig ang sigaw natin, na ang pag-ibig ang siyang magpapalaya sa mga taong galit. Ang pag-ibig ang magpapalaya sa mga taong hindi mapagpatawad. Ang katotohanan, ang susi ng kaligtasan. Kasi hindi ka maliligtas kung wala katotohanan ni Kristo sa buhay mo. Ngayon mga minamahal, marami pa sana akong sasabihin. Ngunit ang point ko po dito, na marami na akong nasabi tungkol sa salita ng Diyos, na hindi ko pinakait sa inyo ang salita ng Diyos. So ngayon po, nasabi ko na sa inyo kanina na pumarito ang Panginoong Kristo para hanapin ang mga nawala at sila ay ligtas. At sa gayon din po, na ikaw, handa ka pang tanggapin si Kristo sa buhay mo ngayon, bago ako magtatapos. Handa ka bang tanggapin si Kristo sa iyong buhay ngayon? Oo, tandaan po natin yan. Sinasabi mo, makasalanan ako, Brad. Brad, wala na akong pag-asa, Brad. Brad, mayroon akong pinatay, Brad. Brad, mayroon akong ninakaw, Brad. Kung may kasalanan ka, kaya kang patawarin ng Diyos. Kahit anong dumi ng buhay mo ngayon. Ano karami ng kasalanan mo? Kung magsisi ka sa Diyos, basta buhay ka pa, magsisi ka na. Ngayon patatawarin ka ng Diyos. Brad, kapon ninakaw ko ang tira ni Lola. So, kung nakasala ka man, ngayon pagsisiyan mo, sabihin mo katotohanan, aminin mo ang mga pagkakamali mo. Kasi yan ang pumapalakid, yan ang umahadlang na hindi ka makalapit sa gusto. Ngayon, gusto ng Diyos ang katotohanan. Kaming mga nagsasabi
Gusto namin ang katapatan. Ayaw natin ang kasinungalingan. Sinasabi po namin yan. Ako aminin ko. Ngayon ay ako mismo makapagpatutuo sa inyo kung gaano kaputi ang Diyos sa buhay ko. Kasi nadala niya tayo sa katotohanan na kung salita ng Diyos, huwag natin ipagdamot sa mga tao. Hindi nga natatakot at nahiya yung mga tao sumisigaw na masama. Yung mga tao nagsisigaw ng mga walang kwintang bagay. Yung mga nagpa-viral sa TikTok, yung mga TikToker gusto nila magiging viral pa sila. Pero sa amin, gusto namin mag-viral si Kristo. Hindi yung mga suot-suot natin na mga uso. Hindi tayo sumunod sa uso. Yan naman yung hiling ng tao eh. Yan naman yung gusto ng tao, nais makita yung mga pagnanasa ng laman at ng kanilang mga mata. Yan ang kayabangan na gusto ng tao na magpasikatan tayo. Kasi kapag hindi ka sikat, hindi ka kilala. Ganyan na ngayon ang ating panahon. Pero binabalaan tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita, nagbibigay ng warning. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Magsiyanda kayo dahil sa hindi ninyo na nalalaman darating ang anak ng tao at walang nakakalam kahit sino. Kahit ang mga anghel, wala, kundi ang Ama na sa langit. So sa pagpaparito ni Kristo, walang sino ang makakalam, kundi ang mga taong handa, ang mga taong sumusunod sa Kanya. Yan ang mabibigla lamang ang lahat na kukunin na ng Diyos. Sa pagtunog ng trumpita, tandaan po natin yan, magtutunog ang trumpita, pinakamalakas na trumpita ang pakaka, ang pitong trumpita ng Diyos, na kung saan ang Diyos na mismo ang hatol sa mundong ito. Marami pa sana akong sasabihin. Ngayon po mga minawal, palagaan mo ang buhay mo. Palagaan mo ang iyong sarili. Mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos, kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Na kung saan huwag kayong magsawa sa pagkinig ng salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan na pinabahagi namin. Noon, binuhos ko ang aking oras sa walang kwintang mga bagay. Ngayon po, sa Diyos ko na pinapagamit ang aking sarili, ang aking buhay. So nasabi ko, mahal tayo ng Diyos. Pag-ibig ang nais ng Diyos na kami palagi namin pinapanalangin sa Diyos. Kahit hindi ko kayo kilala, mahal ko kayo. Kahit hindi ko kayo kilala, mahal kayo ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na lumapit. Kasi may Panginoon ka, may Panginoon tayong lahat. Mahal tayo ng Diyos. So ngayon po, napakabuti ng Diyos. Talagang nauuwaw ako sa kanyang mga salita. Ngayon po, ang kaligtasan, ang pinakamalaga, hindi ang kayamanan, hindi ang pira, hindi ang gwapo na asawa, hindi ang magandang asawa, hindi ang maraming pira, kundi ang kaligtasan, ang pinakamalaga sa lahat. Sa oras nito, sa pamamagitan ni Kristo, wake up, si Balon, Antike, mahal kayo ng Diyos ng ating Panginoon. Salamat. Salamat po. Grabe si Lord. Thank you, Brad. God sees your heart. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, sis. Nakikita ni Lord ang inyong mga puso. Salamat. Hindi nyo tinangkilik ang taong nagtatayo dito, kundi si Kristo. Salamat po. To God be the glory. Jesus Christ is the Lion of Judah. Praise the Lord. God bless. God bless.